Merong isang nakiusap sa akin na gumawa raw ako ng video kasi hindi siya desidido or nalilito siya kung anong course yung kukunin niya. Mahilig siya sa tech pero hindi niya alam kung alin sa mga tech yung kukunin niya. Like yung IT ba, computer science ba, CPE, etc. And then naisip ko na mahalagang bagay nga talaga na malaman na especially yung mga incoming kung ano ba talaga yung tech course na para sa kanila. Kasi guys, hindi naman sila pare-pareho. Although maraming common ground but definitely magkakaiba yung mga tech courses na yan. Now, bakit kailangan malaman? Alam mo ba? Now, one of the reason na mahalaga na alam natin to kasi guys, tagal ko na nagko-content. Ang dami na akong nakita na first year pa lang sila nagsiship na sila ng courses. One of the reason pag tinanong mo sila is hindi sila masaya or either nahirapan sila at hindi sila nag-e-enjoy. Meron kasing misconception guys na kung mahilig sila sa computer is akala na nila ay kailangan ko mag-IT. Yung iba naman matalino so iniisip nila I think computer science yung para sa akin. Tapos after ilang months gusto na agad sumuko. Ito pinakamalala mga tol. Meron mga student na kumuha ng courses nila dahil sinabi ng tropa, in-advise ng jowa o kaya naman is yun yung gusto ng magulang nila. At alam mo yung pinaka-common, malaki daw yung sweldo. Yan yung pinakamahirap guys. So kung matalino ka, pinakamagandang tanong bago ka mamili, ano pa talaga yung pagkakaiba-iba nitong mga tech courses na to? At alin doon yung swak sa personality, skills, and future goals mo? So dapat tatlo yung basehan natin sa pagde-decide, hindi kung ano-ano lang. So sa video na to guys, yun yung pag-aaralan natin. Ano ba yung pagkakaiba-iba nitong mga tech-related courses na to sa bawat isa para ma-determine natin ano yung mga possible jobs or career path na pwede nating makuha na at least sa wakas babagay sa gusto natin at pagkatao natin yung hindi tayo agad mag-give up. So sisimulan natin yan sa isang malupit na real talk guys, okay? Hindi ko mo mahilig ka sa games, sasabihin mo na agad siguro pang tech course ako. Marami kasi ako narinig na ganun guys kasi gamer ako kasi gamer kasi ako. That's not enough guys. In fact, kahit sabihin na natin na sobrang hilig mo sa phone, sobrang hilig mo sa mga laptop, computers, that's not enough. Kasi pagtapak mo ng college, dun mo ma-realize na bawat tech courses pala may kanya-kanyang pressure at iba't ibang skill set na kailangan mong sanayin. At syempre, simulan natin sa pinaka-popular guys, IT. Okay? Information Technology. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng tech career na flexible and practical, IT yung para sa'yo. Now, let me explain guys. Ito siguro yung isa sa pinaka-popular na tech course ngayon, yung IT. Akala kasi ng karamihan na kapag ka-IT ka, ay coding lang dyan, pindot lang dyan. To be honest guys, hindi. Ang IT kasi para siyang all-around tech course. Pag-aaralan dito yung napakaraming bagay. Kasama na dyan guys yung networking, databases, cybersecurity basics, web development, hardware troubleshooting, cloud system, and syempre, programming. Though, hindi siya focus sa mathematics and theories kagaya ng computer science. Yung IT kasi, mas practical application siya. Kumbaga, para siyang question mark na how technology works in real world business. So, kung ikaw yung tao na you will evolve someday at gusto mong matry yung iba't ibang tech skills, gusto mo ng balanced learning, hindi ka sobrang mahilig sa hardcore mathematics, tapos interested ka sa iba't ibang systems, websites, networking, troubleshoot, possible na ang bagay sa yung course is yung IT. Again guys, if you want to be flexible, iba-iba yung nagiging interest mo sa tech, then I suggest you take IT. Kasi guys, maraming possible careers kapag nasa IT industry ka. Give you an idea guys, halos lahat ng kumpanya sa mundo kailangan ng IT people. Pero, merong downside yan, okay? Ganito naman yung downside. Dahil nga sobrang lawak niya, no, kailangan mo talaga mamili na dun ka mag-i-specialize. Eventually, kailangan mo mag-improve dun. Kasi kahit graduate ka na, kung wala kang specialization or wala kang solid ground or portfolio, sabihin na natin, mahihirapan ka guys sa competition. Mataas talaga yung competition. So, yung pag-graduate mo, hindi yan assurance na okay, mayaman na ako. No, umpisa pa lang yan, okay? Kailangan mo pang i-solidify kung alin ba talaga dito sa mga tech niche na to or sa mga tech stack na to yung gusto mong maging specialize ka. Doon ka mag-focus. Okay? Number 2, mga tol. Speaking about technology, meron nga pala akong mga PDF na ginawa para sa mga nag-aaral ng tech. And pwede nyo silang makuha guys. Type nyo lang tong dojicreates.com and makikita ninyo dito guys yung aking website kung saan nakalagay yung mga PDF files ko. And as you can see here, meron akong iba't ibang klase ng PDF files. Meron akong mga programming languages. Mainly guys, nakasulat to sa Tagalog. So maiintindihan ninyo, madali itong intindihan. So meron tayong iba't ibang programming languages dito. May C, C++, C#, Java, JavaScript, Python. And also guys, meron din siyang mga activities. Other than programming languages guys, of course, meron akong web development. Nakikita nyo, may HTML, CSS, JavaScript. Mga tools like yung Git and GitHub. Meron din guys na AI tools. Ayan, makikita nyo yung Claude Code. Meron din ako nyan. And also, ito yung pinakamahalaga, especially dun sa mga magsisimula pa lang, meron akong productivity. Saan dito nakalagay yung mga PDF, kagaya nitong freshman prep. So dito guys, nilagay ko lahat ng tips and advice. And also guys, yung mga learning method, yung habit and routine ko.
ko, yung mga ginagawa ko para mabilis ako matuto. And in fact guys, even itong vlog na to, itong topic na to guys, is nilagay ko rin dito. To give me an idea yung mga tao na nagpa-follow sa akin, kung ano ba talaga yung mga probable na magandang piliin. Now guys, if you are interested to have a copy, type nyo lang yung dojicreates.com. Guys, alam natin na sobrang hirap mag-self-study kung sa video ka lang nanonood, like magba-backward and forward ka pa. So having copy of these notes guys, is it worth it? Definitely guys, it's worth it. So ilalagay ko na lang mga tol yung link dyan sa baba if you are interested. Yun lang guys, balik na tayo sa video. Computer science. Ito computer science guys, para to sa mga tao na gusto niya lang talagang maintindihan yung brain ng technology. Mainly on how does technology works. Dito papasok yung computer science. And isa rin to guys sa mga courses na kadalasan talaga misunderstood. Marami kasi nag-iisip na yung computer science at IT is parehas lang, no? Way back then, ganun din yung pananaw ko guys, parehas lang. Pero logically, bakit paghihiwalayan kung parehas lang? Eh di hindi kasi parehas, di ba? Mas safe to say na yung computer science and IT, meron silang common ground. Marami silang common ground, but definitely hindi sila parehas. Magkaiba sila. Computer science kasi guys, mas malalim yung logic, algorithms, calculations, computations, software engineering principles, at syempre, programming theory. Dito mas intense yung mathematics sa ComSci guys. Discrete math, logic, algorithm, data structure, problem solving. And kadalasan guys, parang nagiging filter tong computer science. Dito na-filter out yung mga student na pumasok lang dahil hype yung code, hype yung AI, mataas yung sahod, sabi ng tropa. Parang nagiging filter to, no? Kasi guys, pag sinabi natin kasi na coding, iba yon sa programming, okay? Sa coding, syempre yung pagko-code, paano mag-code, di ba? Yung programming kasi, hindi siya parang magko-code ka. Coding is part of programming. You must understand, when we say programming, it's even broader than just coding, guys. Involve lahat dito. If you're a computer science, you'll definitely understand kung ano sinasabi ko. Kapag ka-programming ang pinag-uusapan, guys, problem solving yan. Critical thinking. And minsan, ito yung pinaka-frustrating sa lahat. Pero kagaya nga ng sabi natin, kung ikaw yung tao na mahilig ka mag-analyze, you're curious, interested, and you love solving problems. And also, meron ka ring enthusiasm sa paggawa ng mga sistema. Like me, I really love those things. Then possible na ang course na para sa'yo, hindi IT, computer science. Okay? At dahil nga mas mabilis yung growth ng AI ngayon, mas nagiging valuable sa market yung strong programming concepts at saka yung computer science foundation. Pero, meron ding kailangan tayong tanggapin. Hindi ko mag-graduate ka ng computer science, ito na, makakapagtrabaho na ako at magkakaroon na ako ng sahod na 8 digits. Kasi guys, kahit nag-graduate ka ng ComSci, kapag wala kang continuous learning, wala kang projects, wala kang experience, mataas yung chances na baka mapag-iwanan ka pa din. Tandaan niyo to, pagdating niyo sa tech industry, no, sa napansin ko, sa tagal ko na nagko-content sa tech industry, guys, pagdating sa tech industry, hindi naman title ang labanan eh. Skills ang tunay na laban, guys. Skills. Hindi title ng course. Nag-graduate ako to, graduate ako hindi. So pag-graduate mo, alamin mo na, first step pa lang yan. You're not even there yet. So kailangan mo mag-specialize. Kailangan mong gumawa ng mga projects. Now, doon na tayo sa ikatlo. Paano naman kung ikaw yung tipo ng tao na ang gusto mo is parehong hardware at saka software? Kumbaga, interesado ka both sa hardware, sa software. Pagka ganito naman yung interest mo guys, most probably bagay sa'yo yung computer engineering. Dito na papasok yung combination ng electronics at computer systems. So, hindi lang software ang pag-aaralan ninyo dito. No? Pag-aaralan nyo rin syempre yung mga hardwares. Like for example, circuits, yung mga embedded system, mga microprocessors, robotics, at saka yung Internet of Things. Now, most likely guys, ito yung course kung saan para to sa mga tao na curious kung paano gumagana physically ang isang computer. Yes guys, kagaya ng ComSci, bigat din sa mathematics ang computer engineering. And other than that, kaya nga siya engineering, syempre, mabigat din guys pagdating dun sa engineering concept. Huwag nyo ikakatakot yung pag sinabing mahirap, medyo mabigat, mahirap guys. That's good, di ba? Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. Now, tatandaan nyo lang guys na kapag ang isang bagay madali, maraming tao dyan. So kung gusto mo ng sure ball, lagi mong piliin yung mga bagay na mahirap. Kasi konti lang yung tao doon. I'm not saying na konti lang yung tao sa computer science. I'm just giving you a principle on how to choose kung ano yung magandang course or mga decision para sa sarili ninyo. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na makutingting ka, no? Makutingting ka sa hardwares, interesado ka sa robotics, automation, mahilig ka rin sa mga Arduino, Raspberry Pi. Other than sa pagiging IT, I think isa sa pinaka-best option mo is yung computer engineering. And alam nyo naman ngayon guys, no? Lumalaki yung AI. Tapos marami ng mga appliances, devices kung saan nagiging smart na sila, AI-driven na sila. Medyo umiinit yung ganitong field. Pero yung reality rin is hindi siya ganun kadaling course, 'di ba? Lahat naman hindi madali, 'di ba? Lahat naman mahirap. Pero guys, alam mo ba na kapag ka nagugustuhan mo yung isang bagay, yung hirap nawawala sa iyo yun.
Natutuwa ka, na-challenge ka, di ba? Nandun yung excitement mo. Kapag ang isang bagay kasi sobrang dali, boring yan, guys. Boring yan. Okay? So, punta na tayo sa number 4, information system. Kapag ka ikaw yung techie, tapos medyo negosyante ka pa. Eto na, guys, papasok na dito yung information system. I think yung IS ay isang magandang option para sa'yo. Ito kasing IS, mga tol, ito yung course kung saan pinagko-combine natin yung technology at saka yung business. Baga, business operations. Sa madaling sabi, hindi ka lang matututo ng tech. Matututo ka rin kung paano gagamitin yung technology para ma-improve mo yung isang negosyo or isang business. Well, actually, guys, sa experience ko as a content creator sa tech industry, maraming mga student na hindi nakakaalam kung ano yung IS. And even me back then, hindi ko talaga alam, ano ba yan? Ba't may nagko-comment sa akin na, paano po yung IS? Like, pero pala noon, ano yun? Kasi hindi naman lahat alam natin. Later, we realized na sobrang useful ng course na to pagdating sa corporate world. So, malawak din, guys, yung mga possible careers dito. So, kung gusto mo ng tech, pero ayaw mo ng hardcore programming, I think yung IS, yung isa sa mga courses na pwede mong ilagay sa options mo. And sa totoo lang, guys, ito yung course na sobrang underrated ngayon. Number 5, guys, ito dati wala nito eh. Kumbaga hindi siya official na parang course eh, no? Kumbaga parang under lang siya ng IT, under siya ng computer science, computer engineering. Pero ngayon, guys, may nakikita na ako na meron na mga nag-o-offer ng ganitong courses. I think isa to sa pinakamagandang course, guys, cyber security. Kumbaga parang digital detective, ganun yung datingan mo, no? Para sa akin, guys, itong cyber security ang isa sa pinakamabilis lumaki na industry sa loob ng tech. And alam nyo naman na habang dumadami yung mga online systems, dumadami rin, guys, yung mga cyber attack, yung panghahack, yung scamming, data breaches, so on and so forth. And lalo na ngayon, guys, alam nyo na, mga vibe coders, no? I'm not against the coders, guys, pero kailangan nating maging totoo eh. Vibe coding, hindi mo alam masyado. Bigay ko na lang yung salitang masyado, no? Yung security features ng isang software or system or website, diba? Or backend, diba? Hindi mo masyadong kabisa eh. Kung yun ngang mga marunong na eh, nahahack pa din eh. How much more kung nagba-vibe code ka lang, diba? Oh, again, I'm not against the vibe coding ha. Kasi ako rin mismo nagba-vibe code ako. Pero alam ko sa sarili, hindi ko naman kayang lokohin sarili ko, no? Alam ko sa sarili ko na I want this thing to be published at gusto ko siya na gamitin or if deploy sa production, kailangan aware ako sa security features, especially kung may mga users or may mga sensitive information. Which is something na mahirap ata yun kung nagba-vibe code ka lang, di ba? And that is not a lie. That's true, guys. Totoo yan. Unless na meron ka ng experience, nagba-vibe code ka, pero okay lang kasi bakit? You are full of experience. Pwede naman din talaga mangyari yun and ang daming gumagawa nun, guys. So I think, guys, itong cybersecurity isa sa pinakamagandang career path na pwede natin kunin. And although dati parang under lang to sa IT and CS, ngayon kasi, guys, may nakikita na ako na nag-o-offer na dedicated talaga for cybersecurity. So yung 5 na yan lang muna yung madidiscuss ko ngayon. Ngayon, kung napapatanong ka sa sarili mo na hindi mo pa alam kung anong pipiliin mo, that is actually normal. Sobrang dami ko nang nakausap na hindi nila alam kung ano yung pipiliin nila. And I think, and I really feel na that is human, di ba? That is very humane. Normal yan na you are undecided. Hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Kaya nga natin dinidiscuss to para ma-discover mo ano ba yung bagay sa'yo, di ba? Ano ba yung bagay sa akin? Pero, guys, meron mga prior studies na dapat nating gawin lahat tayo bago tayo pumili ng course. Bago tayo pumili ng courses, guys, siguraduhin muna natin yung sarili natin. Bakit? Kasi kahit anong course pa yung piliin mo, kung wala kang consistency, ganado ka ngayon, bukas hindi na. Diba? Okay, ganado ka ngayon kasi may maganda kang kaklase. Next year, wala na, tinatamad ka na din. Consistency, mga tol. Disiplina. When I say discipline, guys, yung sleepless nights, pwede mo pang pagbigyan yon kasi mapupuyat ka talaga pag nag-aaral ka na. Pero, guys, yung time management, hindi marunong sa time management, hindi, mahirapan ka. So, kailangan may consistency ka at disiplina. Parang bodybuilding, di ba? Hindi ka makapasok-pasok sa bodybuilding kasi wala kang disiplina. Ganon din, guys, sa mga tech courses. Kailangan lifelong learning. And syempre, dahil sobrang daming paraan at sobrang daming reason para ma-burnt out, kailangan yung tunay na willingness. Hindi willing dahil malaki yung sahod. Yung willing ka talaga. I really want this. I'm curious. Bago ka pumili ng course, wag mong tanongin, ano ba dito yung malaki sahod? Kasi ganun ako dati, guys. Ano ba dito yung maraming job opportunities? Ano ba dito yung malaki sahod? Well, actually, ang totoo, ang importanteng tanong is, ano ba yung trabaho dyan? Sa mga yan, alamin mo kung ano pinaggagawa ng mga yan para malaman mo, ano ba yung trabaho dyan na kahit gawin ko siya araw-araw, hindi ako mababurnt out. Kasi lagi ninyong tandaan, pwede kang mamili. Sobrang daming pagpipilian kahit ano pang tech courses yung kunin mo. Sobrang daming career path, guys. Hindi linear ang tech career. May IT graduate na naging UI designer, may IT graduate na naging kung ano-ano. Iba-iba, guys. So, wag ka rin matakot na mag-decide kasi hindi naman yung course mo ang magde-decide ng future mo eh. Starting point lang yan.
ba't pa natin pinag-aaralan to? Hindi ba mas maganda kung umpisa pa lang tama na ginagawa mo? Kesa naman sa gitna ka pa natuto. O, diba? Tandaan niyo guys, mas okay na yung mag-isip kang mabuti kesa sumabay ka lang sa hype, sumabay ka lang sa agos. At alam niyo ba na sa next video natin, gusto kong i-share sa inyo yung iba't ibang personality archetype. Yan, malaking kinalaman nito mga to. Yung mga tao kasi, no, may iba't ibang personality yan. So, may iba't ibang personality that could probably fit a specific course. Okay? May mga personality or archetype yung mga tao na I think kapag ka ikaw nabigyan ka ng tamang impormasyon, nalaman mo yung personality na yun at na-ask ako to, mas tumataas yung probability na may enjoy mo talaga kung ano man yung pagpipiliin mo sa buhay. So guys, again, tech-related pa rin to. So if you are interested, kung natuwa ka sa video na to, sigurado matutuwa ka sa video na next na gagawin natin. And guys, kung gusto mo ng ganito mga top, isang pindot lang yung follow or subscribe. Subscribe guys kasi meron na akong channel kung saan nagtuturo ako ng coding. At dito naman sa Facebook, nakikita nyo ito yung mga dinidiscuss ko. So guys, huwag niyong hayaan na lumipas na lang tong video na to tapos makalimutan nyo na meron nagsishare ng ganitong mga topic. Okay? Thank you so much for watching. See you on our next video.